Hello! Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung mga paparating sa iyo itong next 7 days. So, kung bago ka dito, I'm Purple Teen. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. At wag mo na rin kalimutan yung aking Facebook page. Paki-like and follow na rin pati yung aking Instagram and TikTok. Kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking Facebook page. Yung link at details nakalagay sa description below. So, silipin natin ba itong mga possible na meron itong next 7 days para sa inyo, Taurus, Virgo, and Capricorn Earth signs. So, kung alam nyo yung Sun, Moon, and Rising ninyo, pwede nyo rin panoorin yung readings para sa ibang elements. No? So, maganda. I-research nyo yan para alam nyo ano lahat yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Ano muna yung overall energy ni fire signs itong next 7 days? See the big picture daw. O bago ka mag-react, no, mas makabubuti na pag-observe ka muna or tignan mo yung kabuuang senaryo kasi baka mamaya meron kang side na medyo hindi mo nakita, no? So, bago ka mag-decide, bago ka gumawa ng anything na anything na major is tingnan mo muna yung kabuuan ng picture. Kasi baka may mga nami-miss kang details. O may mga hindi ka nalalaman. No? Mas maganda na nakikita mo lahat yung senaryo, yung kabuuang picture ng kalagayan o sitwasyon mo. Before judging or jumping into conclusion or gagawa ka nga ng major na mga decision o action. So maganda na alamin mo yung kabuuan. Okay, and since this is a new deck to me, babasahin ko rin yung description sa inyo from the book. No? So, oracle message, giraffe stretch upward to reach the treetops and look down from a high vantage point. So, ganun yung mga giraffe, diba? Matatangkad sila. So, mas may view sila, no? Mas malawak yung view nila kaysa dun sa mga mabababa, maliliit kasi kita nila lahat no? So, yun yung advantage ni giraffe. So, now you have the advantage to see the whole picture. Yun yung sinasabi dyan. And look down from a high vantage point. When giraffe spirit appears, it is a sign to observe. O, diba? Ano ba yung binanggit ko kanina? Observe muna. Observe from a higher view. Actually, hindi ko pa to binasa, guys. Yun lang yung na-sense ko doon. So, now, I'm reading this to you. In all aspects of your life, it's time to stretch your neck out and broaden your view. Pwedeng ang ibig sabihin din nito is, lawakan mo pa yung pag-iisip mo. So, kung meron ka mang kinakaharap na situation o ano man yan, itong next 7 days, pwedeng yun din yun No, lawakan mo yung pangunawa mo, lawakan mo yung pag-iisip mo. Ayan, broaden your view, open your eyes to what others need or are experiencing. O, diba? Yun yung sinasabi ko kanina. Bago ka mag-judge agad, bago ka mag-isip agad, bago ka umakto agad, no? Ano mo muna, tignan mo muna lahat-lahat. And see the big picture you fit into. No matter how great your wisdom, knowledge, or experience, you don't want to overlook details. So, syempre ayaw mo na may mamimiss ka, na hindi mo mako-consider, no? Dahil lang hindi mo nakita yung kabuuang picture, yun yung sinasabi. You don't want to overlook details and connections that will help you better understand yourself and your circumstances. Kung ano yung mga kinakaharap mo, kagaya ng sinasabi ko kanina. So, stretch yourself, no? Maging flexible ka, no? Yun yung sinasabi ko. Look beyond what catches your attention at eye level and know that not everything is as obvious as you might like it to be. Spirit will bestow upon you a new perspective. O, diba yun yung sabi ko? That might make the difference.
So, yan. Tama naman yung nabanggit ko kanina, even kahit hindi ko pa nakita yon or nabasa. So, gumana naman yung intuition ko doon. Tignan pa natin yung iba pang surrounding energies. Taurus, Virgo, Capricorn. Next 7 days, meron kang makakaharap, arrogant, boastful person. You should not cross. So, iwasan mo yan. Or baka wala kang choice, baka may makakaharap kang ganyan, no? Itong next 7 days. So, instead na magpakakitid ka, patulan mo tong person na to, maybe yun yung sinasabi ni Giraffe, lawakan mo na lang pag-unawa mo. Huwag mo nang patulan yung mga ganyan. Kung mas mataas yung EQ mo sa kanya, kung mas mataas yung pasensya mo, mas malawak yung pag-unawa mo, mas kaya mong mag-adjust, makaintindi sa mayayabang, hindi marunong magpakumbaba, ikaw na lang ang mag-adjust. Alam naman ni God yan, nakikita niya yan. Okay, hindi naman yan usapin na kung sining nanalo lagi sa argumento eh. No? Parting of the ways in either romance or business. Naku, mukhang may makakatalo ka talaga. O, whether sa romance mo yan, sa business, sa trabaho, kung saan man, no? Posibleng sa kayabangan kasi nito, alugante, pwedeng hindi, alam mo yun, hindi talaga kayo magkasunduin, mag-part kayo ng ways. Whether romantic yan o hindi. Persevere and you will overcome problems. So, syempre, dapat naniwala ka, Taurus, na kaya mong ma-overcome to. Kahit mahirap itong kakaharapin mo. No? Maging positibo lagi. Hanggat may utak na gumagana, hanggat may hininga, di ba? May way. Hanggat may kinabukasan, may pag-asa. Yun eh. Hanggat kaya mo, may magagawa ka. Triumph over troubles. O, di ba? All you have to do is persevere and you will triumph itong mga problems mo and troubles and obstacles. Yan yung sinasabi ng cards mo. So, when it comes naman sa love life mo, itong next 7 days, Taurus, Virgo, Capricorn. Pagpasensyahan nyo na guys, kung may makita kayong mga rashes sa kamay ko, na-allergy ako sa pabango. Nag-try ako ng sandamakmak na mga tester. Ayan. Ayan. Masyado kasing sensitive yung balat ko. Pagdating sa mga ganyan. Umiinit talaga. Namumula ng ngati. Breaking point. Limits. Final show. Overwhelm. Decisions. Hot and cold. Multiple choices. Nako. Mukhang nagpapakiramdaman na lang kayo na itong ng person mo. Meron na on the verge dito ng na lang, parang konti na lang, bibigay na. No? Pwedeng pareho kayo nagkakaubusan ng pasensya sa isa't isa, o siya ganun din. Alam mo yung pwedeng wala ng hindi nyo na matolerate, diba? Usually kapag pinagtsatsagaan nyo pa hanggat kaya nyo magpasensya. So this time, pwedeng kayong dalawa or yung isa sa inyo, wala nang pasensya siguro. No? Sala sa init, sala sa lamig kayo, ayan, no? May breaking point dito, may conflict. So, may tendency talaga na maghiwalay kayo, kagaya ng sinasabi ng broken ring. Kakaroon talaga ng parting ng ways dito. Parang malabo na eh. Mixed signals na yung nare-receive nyo sa isa't isa eh. Hindi nyo na talaga ma-discern kung ano ba talaga. Wala nang malinaw ngayon na hindi. Malabo yung pakiramdam ninyo sa isa't isa. Yun yung nasa-sense ko rito. No, and apektado na yung chemistry. Yung spark, yung passion, parang na-diminish na. Kasi pwedeng nawawalan na kayo ng respeto sa isa't isa rin eh. Okay? Pwedeng ganun. Minsan talaga humuhupa yung mga respeto kapag marami na kayong nagawa sa isa't isa na disrespecting and dishonesty. Depende kung ano yung mga nangyari sa inyo. Pero may mga time na nawawala yung ganyan.
Eto yun yung mga time na nagkakalabuan na. Possible na dahil talagang yung conflict ninyo lumalala na rin. O gaya nga ng sabi ko, limit, final straw. No? Kumbaga na, malapit na kayo sa rock bottom. No? Kumbaga, this relationship is falling apart kung nangyayari yan sa ngayon. No? Kung ganyan yung nangyayari sa inyo ngayon. May tendency na magkahiwalay. Ay, baliktad, sorry. Okay. Your intuition will guide you to the right decision. Yun sinasabi ni the moon. So, pwedeng may confusion going on talaga. Clouded yung feelings mo, yung emotions mo, yung pag-iisip mo. Kailangan mo ng parang nangangailangan ka ng clarity about the situation. Kung ano ba talaga to? Gusto mong magkaroon ng kaliwanagan, ng kasagutan. Yun yung hinahanap mo. You are literally seeking for answers para maliwanagan ka. So, just trust your intuition. Sabi dito, your intuition will guide you to the right decision. I trust my knowing and follow my heart. So, ayan. So, pwedeng yung iba sa inyo, kung talagang kayo ay nalilito, trust and follow your heart. Yun yung sinasabi ni Queen of Cups. So, you could be dealing with a strong water sign, by the way. Ayan, Cancer, Scorpio, Pisces. No? Pwedeng yun yung kadil ninyo. So, sa mga panahon na nalilito ka, gawin mong compass yung puso mo. Trust your heart. Kung masasaktan ka, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng ganito, ganyan. Usually, alam naman na ng inner self natin yan. Ng intuition natin, ng puso natin. No? Basta make sure na hindi ka gagawa ng decision out of mga matitinding emotions, lalo na kung magulo yung isip mo, yung mga nararamdaman mo, yun lang. Yun lang yung masasabi ko. Pero, syempre, trust your heart at the moment. Kasi kung ano naman yung nararamdaman mo, yun yung kailangan mo eh. Diba? So, kung galit ka, diba? Or nalulungkot ka, nasaktan ka. Diba minsan ganun eh. Kahit naman gusto mo pang makipag-deal do sa person, pag nasaktan ka na, parang nananaig pa rin yung feeling mo na nasaktan ka na eh. Di ba minsan nga hindi nga makarecover dahil, di ba? Ayun lang. So, meron ka ring 9 of Wands. I am strong for as long I need to be strong. So, pwedeng yung iba dito, nagpapakatatag na lang kayo dito. Or parang sinasabi ni 9 of Wands sa'yo, baka naman meron ka pang, alam mo yun, yung ilalakas pa. Kung kaya mo pang i-stretch yan, kaya mo pa bang i-prolong. No? Kaya mo pa bang magtiis? Ayan. Malakas ka as long as kailangan mong maging malakas. Minsan wala kang choice. Yun yung sinasabi nito. No? So, pwedeng ganun eh. Parang you are just being strong kasi wala kang choice. Kailangan mo lang maging strong. Siyempre sa buhay ganun. Hindi naman pwedeng mag-give up ka na lang agad, sumurrender ka, hanggang dito ka na lang. Diba? Madalas yung motto naman natin, hanggat kaya, hanggat buhay ka pa, kaya mo pa yan, diba? Gano'n naman yun eh. Ayun yung mga positive. No? So, depende na lang sa'yo. I am proud of what I achieve and accept my reward. So, merong achievement sa iyo paparating next 7 days. So, something that na ikaka-proud mo. O may makukuha kang reward kung ano man ito dahil sa iyong pagsisikap. No? Makakuha ka ng reward. Earth signs, ano yung closing, yung magiging outcome. What is the possible outcome nitong next 7 days ninyo?
Take a leap of faith. Mukhang kailangan mong sumugal. Mukhang, alam mo yung pikit mata, tawag nila doon. Pikit mata kang sasabak. No? Kailangan mong kailangan mo mag-try sumugal or sumugal. Lakasan mo yung loob mo. No, trust the universe. Parang gano'n. Na kahit na hindi mo alam pag umakbang ka, ano ba yung mga akbangan mo? May maapakan ka ba dyan? Basta parang iisipin mo na lang makailangan mong gawin tong bagay na to. Trust the universe ko ano man. Parang magiging ready ka or willing to face kung ano man itong kakaharapin mo. Ano man yung ibabato sa'yo. Ano man itong kahihinatnan na itong gagawin mo. Decision man ito kung anong bagay. No? Okay, so sinasabi dyan parang dapat maging optimistic ka, maging positive ka. Kung ano man yung next level ng life na paparating sa iyo. Ito yung parang yung guts or yung lakas ng loob na to move forward into something na kahit hindi mo pa alam kung ano yung kakaharapin mo dun, no? Basta andun lang yung feeling mo na you need to do this, you have to do this, kahit na walang guarantees kung ano yung meron doon. Kasi willing ka nga sumugal willing ka nga mag-take ng risk para sa iyong growth, no? Taking a leap of faith. So, kumbaga, whatever life takes you, parang ready ka. Matapang ka. Magpapakatapang ka na harapin yun. Take the leap into the unknown. Yun yung sinasabi. No? Kasi kung gusto mo ng changes, kung gusto mo talagang may mararating ka at hindi ka forever dyan sa kinatatayuan mo, ito yun. Kailangan mo mag-take ng leap of faith. Yun yung sinasabi dito, earth sign. Hindi yung hihintayin mo na lang kung ano yung babagsak sa'yo dyan. No? Parang yun yung outcome mo Yun yung yun yung tawag sa iyo ni universe Tingin ko, ito yung magiging outcome mo. Kumbaga, in the end, susugal at susugal ka rito. Okay? So, thanks so much for being here. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Don't forget to comment, like, share. Take care, and God bless.